Magandang gabi po mga kapatid. Magsitayo po lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga makasalanan, ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoong naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay ng maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay po ang lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po mga kapatid. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa banal na misa ay si Reverend Father Bernie Odfidna. Diyos ko, ako'y kabagan sa maghapong panawagan. Dulot mo'y kapatawaran sa lahat ng nagdarasal, dahil lubos kang magmahal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumayo rin. Kung mamumuhay tayo ayon sa pamantayan ng mundong ito, mananatili lamang tayong naghahanap ng kaginhawaan at iiwas sa anumang magdudulot sa atin ng sakit o kahirapan. Subalit, sino sumusunod kay Jesus ay dumadaan sa misteryo ng pagpapakasakit at ng kamatayan. Sa banal na Eucharistia, hingin natin sa Panginoon na patatagin tayo sa pananampalataya upang ganap natin siyang masundan, hindi lamang sa pagpapakasakit, kundi hanggang sa kanyang kaluwalhatian sa langit. Mga kapatid, ialay natin ang lahat ng mga mass intentions, mga Thanksgiving masses,
petition masses at mga pamisa sa mga kaluluwa upang ligtasin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloobay, manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Panginoon, ako'y iyong hinikayat at sumunod naman ako. Higit kang malakas kaysa sa akin at ikaw ay nagwagi. Pinagtatawanan ako ng bala na, maghapon silang nagtatawa dahil sa akin. Tuwing ako'y magsasalita at isisigaw ang karahasan, pagkasira, pinagtatawanan nila ako't inuuyam, sapagkat ipinahahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sabihin kong lilimutin ko ang Panginoon at di nasasambitin ang kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking puso ang iyong mga salita, apoy na nakakulong sa aking mga buto. Hindi ko kayang pigilan ito, hirap na akong magpigil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap.
Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuaryo sa lugar na dakong banal. Ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluway, sa iyo lang nang hahawak, pagkat ako, kung hawak mo, kaligtasay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog ng buhay. Bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Diyos Ama ni Hesukristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi ba dapat mangyari ito sa inyo? Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig niyo namang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay.
Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyaoy, gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating tema sa ika-22 linggo sa kaninang panahon ay sundin ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay tinupad mismo ng ating Panginoong Hesus. Ang kanyang pagdating dito sa mundo ay ang pagtupad at pagsunod sa kalooban ng Diyos na walang iba kundi ang kaligtasan ng buong sangkatauhan. Ngunit, kailangan na ang buong sangkatauhan ay gumawa din. Kailangan may kooperasyon upang kamtin natin ang kaligtasan. At yan ay inihahayag ngayon mismo sa ating salita ng Panginoon. Kung ibig niyo namang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Dalawang importanteng bagay na kailangan natin sundin upang masunod natin ang kalooban ng Diyos. Limutin ang ukol sa ating sarili, pasanin ang krus. Ito, mga kapatid, ay ang pagtanggap mismo sa kalooban ng Diyos. Pagtanggap kung anuman ang mga bagay-bagay na idudulot ng buhay sa atin, maging mabuti o kaya hindi maganda, katulad ng ating dinanas na pandemic na mahigit 5 buwan na tayo na nagtitiis, naghihirap. At kaya ito ang isa sa mga napakatindi na hamon at pagsubok sa ating buhay. Kailangan na limutin natin ang ukol sa sarili, kundi ang ating ituon sa araw-araw nating pamumuhay bilang Kristiyano ay ang kalooban ng Diyos, anuman ang mga mangyayari sa ating buhay, as long as it is in accordance to God's will. Kaya nga, nang ayaw tanggapin ni Simon ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay kailangan magbata mismo ang anak ng Diyos na si Jesus. Magbata ng maraming hirap sa kamay ng mga matatanda ng bayan, ng mga eskriba, mga parisiyo, at ipapapatay. Ngunit muli siyang mabubuhay sa ikatlong araw. Ito nga ang pinakasentro ng ating buhay Kristiyano at pananampalataya, ang ating tinatawag na Misteryo Pascual, na lagi natin ipinagdiriwang sa banal na misa. Ang pagpapakasakit, kamatayan sa krus, at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang krus, mga kapatid, ay ang daan para sa kaligtasan
ang Via Crucis, ang way of the cross, ang paraan ng Diyos mismo para tayo'y ligtasin sa pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesus. Ang kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay ang siyang pinaka-bukal ng grasya at pagpapala natin na makamit dito sa banal na misa bilang katiyakan upang kamtin natin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya nga may isang kasabihan na nagpapahiwatig dito na ang pinakadakilang simbolo ng kaligtasan ay hindi ang puso, kundi ang krus. Bakit? Tumitigil ang tibok ng puso. Ngunit ang anak ng Diyos sa krus ay walang tigil sa kanyang pagliligtas at pagmamahal sa buong sangkatauhan. The greatest symbol of redemption, the greatest symbol of love, of divine love, is not the heart, but the cross. Because the heart stops beating, but the Son of Man on the cross never stops loving and redeeming mankind. Kaya ang krus ay kinakailangang bahagi sa ating buhay at yan ang inihayag ng ating Panginoon Kristo. Nilimot niya ang kanyang pagka-Diyos alang-alang sa pagtubos ng sangkatauhan. At kaya ang krus ay kinakailangan na pasanin natin araw-araw sa ating buhay bilang pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Ngunit ngayon, naranasan natin ang hadlang. Ang hadlang, mga kapatid, na maaring hadlang sa landas ng kaligtasan. Hadlang para sa daan ng kaligtasan ng buong sangkatauhan. Katulad sa ating dinanas nga ngayon, mayroong isang bagay na importante na parang hindi pinapansin ng mga nasa autoridad. Very clear, mga kapatid, ang pagdiriwang ng misa ay hinahadlangan. Di ba? Ang sinasabi ay 10%, yun pala ay 10 persons lamang. Ito, mga kapatid, ang sinasabi ng ating Panginoon, ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sa aking pagnilinilay at pagbulay-bulay sa mga salita ng ating Panginoon, palagay ko ay tamang-tama. Hindi natin malutas ang ating hinaharap na pandemic kung ang iniisip lamang tayo ay pantao. Iniisip lamang natin ang mga protocols na tinatawag nating IATF protocols. Mabuti ang mga protocols na yan. Ngunit ito ay hanggang physical lamang. Ang ating pagdedepensa sa ating katawan. Paano ngayon ang pagdedepensa natin sa ating kaluluwa? Tandaan natin, mga kapatid, tayo ay nilikha ng Diyos. Hindi lamang physical, kundi mayroon tayong kaluluwa, may spiritual na bahagi ang bawat tao
Kaya ito mga kapatid, ang hindi pinapansin na mas importante sa physical dahil pagkatapos nitong mundo na pamumuhay na pansamantala lamang, paano naman ang buhay na walang hanggan? Yan ang sinabi ng ating Panginoon si Kristo. Ano nga ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay? Mga kapatid, sa ating pananampalataya, kaya nga si Kristo mismo ang nagpatunay na pinasan niya ang krus. Hindi lamang ang krus ng isang tao dahil sa kasalanan, pinasan ng ating Panginoon Kristo ang ating mga krus, ang mga krus ng buong sangkatauhan. Kaya ating maririnig minsan ang ikalawang prepasyo na sinasabi ng pare, inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iulat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Malinaw, mga kapatid, ang kailangan hindi lamang pampisikal kundi spiritual na bahagi ng tao. Kaya ito ang nais kong ipapahiwatig na kahit ako ay pangkaraniwang pari lamang, hindi ako propeta. Ngunit ako'y naniniwala na kapag hindi binigyan pansin ang spiritual na bahagi upang labanan ang ating hinaharap na pandemic na ito. Noon sinasabi ko na kapag bawat segundo, bawat minuto, bawat oras, bawat araw ay mayroong nagdarasal na nanalangin laban sa pandemic sa ngalan ng kapangyarihan ng ating Panginoon Hesus. Tiyak na ating maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa buong sangkatauhan. At ito ang sinasabi ng ating Panginoon na ang anak ng tao ay darating na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Kung ginawa natin na nagkakaisa, nagbayanihan nga na tunay, bayanihan, hindi lamang pang-physical, hindi lamang pang-financial, hindi lamang emotional, psychological, social, kundi pati ang spiritual na bahagi ng ating paglaban bilang bayanihan na nagkakaisa. Tiyak na hindi natin nga malulutas. Kapag ang buong mundo, buong sangkatauhan ay nagbayanihan nga, nagkakaisa sa kapangyarihan ng Diyos, sa ating pagdarasal, pagpapanalangin na taimtim at taos sa puso, mga kapatid, tiyak na may ating maranasan na lunas. Paglimutin natin ang sarili. Ang ating iniisip ay ang isip ng Diyos. Kaya mga kapatid, napakaganda ang payo ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa ngayon.
ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma ay maaring sulat sa buong sangkatauhan. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama na sa pamamagitan ng krus ni Jesus ay makamtan natin ang maluwalhating kaharian sa langit. Buong pananalig nating idalangin, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, patuloy nawang magningas ang iyong salita sa kanilang mga puso upang ito ang maging inspirasyon nila at lakas. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, turuan mo nawa silang magmasid, magpasya, at kumilos ayon sa iyong pananaw, at hindi ayon sa batayan ng mundo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, mga naghihirap, mga nasa bingit ng kamatayan, at sa lahat ng dumaraan sa mga pagsubok ng buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa at kalinga mula sa kanilang pamilya at komunidad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa sambayanang Kristiyano, matutunawa tayong mamuhay ng payak at nagsasakripisyo upang maging mabuting katiwala at mapabanal din natin ang buong sangnilikha. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namayapa nating kapatid, mapalitan nawa ng walang hanggang kapayapaan sa langit ang kanilang mga sakripisyo at paghihirap dito sa lupang ibabaw. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, ipanalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, tinanggap namin ang kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus na aming Panginoon. Makatagpo nawa kami ng kapanatagan at pag-asa sa hiwaga ng krus. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen.
Kapuri-puri ka Diyos sa mga lamikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lamikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak nito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin. Bagamat di niya tinularan ang aming pagkamaswayin, niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang gili mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpapanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya, Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, at ni Broderick naming Apostolic Administrator at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asan sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at tatuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak ng puso ng si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwa nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyong lahat. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyong lahat, mga kapatid. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Antipona sa komunyon. Kahangahangang lasapin ang pagkupkup mo sa amin. Ito'y iyong inilihim, nang dito'y pakinabangan, tanang siyayo'y gumigiliw. Komunyon espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento.
Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit, sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsuluhod pong lahat para sa Oratio Imperata laban sa COVID-19 virus. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kailingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen.
Maria, mapagampon ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin. San Rafael, Arkanghel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua, Ipanalangin mo kami. Amen. Magsiupo pong lahat para sa isang panyaya. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Ikalawang sulat sa mga tiga-Korinto, chapter 9, verse 7. Mga kapatid, lahat tayo ngayon ay dumaranas ng paghihirap at matinding pagsubok dahil sa tangka ng COVID-19. Mahalaga na pangalagaan natin ang kalusugan ng ating katawan upang may taguyod natin ang buhay. Mahalaga rin na hindi natin mapabayaan ang ating buhay espiritual. Asahan ninyo na hindi magmamaliw ang ating simbahan sa pagsasagawa ng mga gawaing pagliligtas ayon sa utos ng Panginoon. Subalit, dahil sa mga limitasyon sa mga pagtitipon at paggalaw natin na dulot ng mga lockdowns, nahirapan ang marami sa atin sa pagbibigay ng mga alay pasasalamat sa simbahan. Alam naman natin na lubhang mahalaga ang mga alay handog na ito sa pagtataguyod ng ating parokya. Patuloy nating sinusuportahan ang ating mga empleyado, binabayaran ang tubig, kuryente, at di pa pang utilities, maintenance ng kumbento, mga gamit sa sakramento, at marami pang iba. Kaya tinihikayat muli namin kayo upang ipagpatuloy ang inyong pagbibigay ng mga alay pasasalamat upang makatulong sa gawaing pagliligtas ng simbahan. Mayroon tayong mga offering boxes, GCash, at bank accounts, friendship table na mapaglalagakan ninyo ng inyong mga alay. O magsadya lamang sa ating opisina upang malaman ang iba pang paraan ng pagbibigay ng alay. Kinalulugdan ng Diyos ang nagbibigay ng may galak. Inaasahan namin ang inyong pagtugon at kabutihang loob. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Maraming salamat po at magsitayo na po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyo kayo lahat at tingin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, pagpalain mo ng iyong mga kaloob, buhat sa langit, ang iyong sambayanan at pamalagin mong sumusunod sa iyong kalooban sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.